Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Napanood niyo ba yung Senate hearing kanina dyan sa Blue Ribbon? Mga kababayan, ang naging highlight dyan ay yung si Sara Diskaya. Pero para sa akin, mas naging highlight yung kay Mamaw Builders. Ay hindi, Wawaw Builders pala yan, Wawaw Builders. Grabe mga kababayan itong si Wawaw Builders ha. Itong kanilang general manager si Arevalo. Mga kababayan, maghapon po nakayuko eh. Pero yung nakayuko palagi kapag kinakausap nakayuko, parang merong kausap sa cellphone niya eh. Diba? Napansin niyo ba yon? Itong si Mr. Arevalo, general manager ng Wawaw Builders at sole proprietorship. Siya po ang nagmamay-ari ng kumpanyang yan. Wawaw Builders. Nung siya tinatanong ni Jingoy Estrada, lagi po siya nakayuko, nakaganyan, no? Tapos, nakatingin dun sa cellphone. Ha? Siguro merong ka-text. Siguro may nagsasabi dun sa cellphone niya, sige lang, subukan mo lang. Subukan mo lang na magsalita. Subukan mo lang na meron kang ibulgar. Yari ka sa amin. Ganun siya, yun. Saka takot na takot. Takot na takot itong si Mr. Arevalo. Diba? Ginagamit niya na nga yung salitang I invoke my right against self-incrimination. Kasi sabi daw niya, natatakot siya, kinakabahan daw siya kasi nga ipapakulong yung mga merong sangkot sa ghost projects. Kaya etong si Wawaw mga kababayan, ito si Mr. Arevalo, talaga po nga sa tingin ko pa lang ay guilty. Guilty po siya. Alam niya na talagang napakaraming ghost projects na ang ginamit ay ang pangalang Wawaw Builders. So yung Wawaw, naging Mamaw. Naging Mamaw Builders. Pero mo, ghost multo mga kababayan Pero tinanong siya. Bago natin panoorin, mamaya panoorin natin. Tinanong siya, saan yung mga proyekto mo? Dito sa San Juan, saan pa ba? Quezon. Nung tinanong siya, sa Bulacan. Ilan ang project mo sa Bulacan? Biglang yumuko, mga kababayan, hindi nakapagsalita. Kasi alam niya, yung sa Bulacan, bagamat nakapangalan sa kanya Wawaw Builders, ay hindi naman niya proyekto. Kaya hindi siya makapagsalita eh. Kasi alam niya wala naman siyang ginawa. So lahat po ng proyekto niya sa Bulacan ay ghost project. Kaya ako nagtatanong Senator Joel Villanueva, huwag niyo sasabihin hindi niyo alam etong nangyari kay Wawaw Builders. Imposibleng hindi niyo alam yan. Kilala niyo lahat yan Imposibleng wala kayong alam dyan sa nangyayari sa Bulacan na baluarte ninyo. Takot na takot Siguro nga, siguro kaya siya nakayuko. O ganyan siya. Kasi sama ng tingin ni Villanueva. Baka masama tingin ni Villanueva. Ganyan nakatingin ni Villanueva. Sige lang, subukan mo lang. Sige lang, mananagot ka sa akin. Sige, subukan mo lang. Ayan mga kababayan, kaya lagi nakayuko. Hindi kaya yung ka-text niya ay yung gumamit ng pangalan niya. Dito kay Wawaw Builders, kay Mr. Arevalo, sir. Alam niyo, makakalusot kayo dyan Makakalusot kayo dyan. Ibulgar nyo lang kung sino ang gumamit ng lisensya ninyo. Sino ang gumamit ng Wawaw Builders at ginawa kayong Mamaw Builders. Panay ghost project. Okay lang sana kung isa o dalawa walang yan. Ang dami, mga kababayan. Hindi ako nagkakamali, 70 plus Anak ng tokwa. Wala siyang ginawa. Hindi siya gumastos ni 5 kasi wala nga nangyari. Walang ginawa Pero nakolekta yung milyong-milyon. Meron pa nga raw 92 million, 77, halos 77 million, pare-parehas. Walang iya talaga itong mga taga-DPWH. Pero yung binadgetan nyo, ghost project. Walang ginawa si Wawaw Builders. So malamang ito ay malaking sabuatan mga kababayan. Sabuatan ito ng DPWH, sabuatan
ni Wawaw Builders, ni Mr. Arevalo sa buwatan ng mga politiko dyan sa Bulacan. Kaya wag na wag mong sasabihin, Mr. Villanueva, JIL. Wag mong sasabihin, Joel is a liar. Kasi dati Joel is Lord eh. Ngayon Joel is liar na. Wag mong sasabihin na hindi mo alam ang nangyari. Siguro na kayo kulang yung tao kasi nandun si Joel Villanueva sa harap eh. Panoorin natin itong pagtatanong ni Jingo Estrada kay Wawaw Builders. Wawaw. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Yan o. Pero wala si Jingo, nakita nga si Jingo yung umalis eh, bumalik. Pagbalik niya, nakayuko pa rin. Nakayuko, paano ba naman? Siguro, nandun si Joel Villanueva sa harap eh, taga Bulacan eh. Oh. So nakayuko lang siya, nakagano lang siya. Sakit kaya, hindi kaya nag-stiff neck yung si Mr. Arevalo. Ang tagal talagang nakayuko. Grabe. Sino ba talaga kausap mo dyan? Yan na. Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 17 po. 2017. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Hindi niya alam sinasabi niya eh. Nabubulol-bulol siya. Di ba? Kabado siya. Kasi naman si Joel Villanueva, umalis ka muna dyan. Dito lang makapagsalita yung bata mo. Bata mo. Yung tinatanong. Senator Jinggoy, Malinaw ba Mr. Chair, pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against Against self-incrimination, Your Honor. Against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko ka na, Lamesa yung kausap mo eh. Senador, Alam mo ba to, hindi nga makatingin kasi nandiyan si Joel Villanueva. Paalisin mo si Joel Villanueva, sigurado magsasalita yan. Nasa harapan niya si Joel Villanueva eh. yung nagtatanong sa'yo, harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Ay, teka. Yes, po, Your Honor. Parang lumabas ata si Joel Villanueva. Wala doon, wala sa tabi ni Marcoleta. Baka yun naman siguro yung Katex. Wala si Joel Villanueva, katabi ni Marcoleta yun kanina eh. Baka naman, ayun na, tinetext na. Sabihan mo si si Mama huwag magsasalita. Ayun na may naiisip ko lang mga kababayan, baka sabi. Yun lang naiisip ko wala naman ako sinabi kasi Bulacan yan eh. Imposibleng walang alam itong si Joel Villanueva dyan sa nangyari dyan sa kanyang baluarte sa Bulacan. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasagot ko po, Your Honor. Hindi po. Kinatakot talaga, Mr. Arevalo. Alam niyo mga sir. kababayan, ito si Wawa Builders, pwede So, to may gawing advice ka na ng... pwede to gawing state witness. Kung ako sa kanya,
ganyan, ibubulgar ko na kung sino gumamit at naging kasabwat ko eh. Kaysa ako maipit, ibubulgar ko. Kung ako kay Wawaw. Kasi, grabe mga kababayan eh. Pakinggan natin, pakinggan nyo kung ilan ang proyekto sa Bulacan na ghost project ang ginamit Wawaw Builders. Abogado mo, ha? Sir Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? First, naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto Ito, mga dito kababayan. sa DPWH? At saan? May ka-text. Pag ka magsasalita, subukan mo lang. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O di Your Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito ng hindi Wala si Joel Villanueva, tumakas oh. Tumakas siya eh. Kasi mukhang alam niyang tatanungin ni ni Jinggoy si Wawaw eh. Nawala eh oh. sumasagot agad-agad dito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa'yo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Ayun yun. Tama yung sabi ni Marcoleta. I invoke my right against self-incrimination kasi nga, kapag sinabi ko na meron akong proyekto sa Bulacan, pero tiningnan wala naman, yari siya. So, mas maganda tumahimik na lang siya. Total, totoo naman yung nakita doon sa mga dokumento na may proyekto ito si Wawaw Builders na hindi naman talaga aktual na ginawa. Merong program of works, aprobado, may budget, nabayaran, pero walang ginawa. Kaya may incriminate naman talaga siya. Diba? Kaya todo iwas itong si Mr. Mamaw, si Mr. Wawaw. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano yung binanggit niya? QC. Karamihan nito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha?
Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila First? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Ayan guys, binibilang ni Jinggoy kung ilan yung proyekto sa Bulacan. Na wala namang ginawa talaga etong si Wawaw. Uminom ka ng tubig. Oh, ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 Grabe. projects sa Bulacan. Grabe mga kababayan, 42 projects sa Bulacan. At ito, tapusin natin itong video. Malalaman natin kung gaano kalalaki, bilyones, ang itong 42 na proyekto sa Bulacan na iniisa ata, wala siyang ginawa. So nagmamaw lang itong si Wawaw dyan sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, Lahat ba last and final question. Lahat Meron ba ka ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito. Grabe. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. Mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo, 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda ring offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron akong papakita. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Okay, so ayun na mga kababayan, hinto ko na yung yung video dito, mga kababayan. Pakita ko lang sa inyo si Wawaw. Tsura ni Wawaw dito. Teka, nasaan ka na yan? Lagi nakayuko si Wawaw. So, grabe mga kababayan. Itong si Wawaw ay namamaw po dyan po sa Bulacan. At ano kaya masasabi rito ni Joel Villanueva na wala pala doon. Siguro yung Katex. Wala doon si Joel Villanueva, lumabas na kasi baka magkatinginan sila Mahirap na. At baka makita sa camera yung reaksyon ni Joel Villanueva habang tinatanong etong si Wawaw dahil ang involved na lugar ay Bulacan. Patay ka, Wawaw. Mamamamaw. 42 counts ng plunder case. Kaya tama yung sinabi ni Marcoleta, magturo ka na. Malay mo, sumikat ka pa at bago matuwa pa sa iyo ang taong bayan. Kapag sinabi mo kung sino talaga ang mastermind dyan sa Ghost Projects dyan sa Bulacan. Turo mo na, Mamaw, Wawaw. Ituro mo na. Para para absuelto ka dyan sa nangyaring Ghost Projects dyan sa Bulacan. Grabe. Ganito katindi ang korupsyon dyan po sa DPWH. 42 contracts, flood control projects, ghost projects, nakapangalan kay Wawaw Builders pero ni isa wala siyang ginawa. Paano nga gagawin niya? Ang lalaki ng proyekto niya.
million lang ang ano niya, ang kanyang kapital. So hindi niya kaya yun. So talaga merong tao sa likod na ito ni Wawaw. Kaya na dapat na maimbestigahan na itong Blue Ribbon Committee. Kawawa naman itong si Wawaw na mamaupo ng mga corrupt dyan sa DPWH at mga corrupt na mga politiko. Grabe, mga kababayan. So, ilan po, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.